puso mo. Wagas na pag-ibig at pagtutuhan, pag-ibig ni Jesus ay iyong lahat. Ihayag sa salita at gayon din sa gawa, masayang malingaw sa puso mo. Masikang malingaw na, masikang malingaw na, tanggapin mo si Jesus sa alamat mo. Masikang malingaw sa puso mo. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos at dakila sa lahat, kami muli ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat. Nagagalit kami, O Diyos, sapagkat kami ay iyong iningatan at hindi mo pinapabayaan. Salamat, O Diyos, sa iyong kalinga na sa amin ay nag-iingat lalo na sa mga nakaraang linggo. Sa gabing ito ay muli kaming nagtitipon upang sambahin at papurihan ka sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita at sama-samang pananalanginan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan at nawa gawin kaming kalugod-lugod sa iyong harapan. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming lahat at patuloy naming madama ang iyong presensya. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos nating makilala ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, darating tayo sa pagpili ng ating paraan ng pamumuhay. Maraming dahilan upang ito'y ating maisagawa. At kung nais nating ang Panginoon ay mabigyan ng lubos na kalwalatian, ay kinakailangan ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos, ay mabigyan ng karangalan sa bawat bahagi. Mabigat ang hinahingi sa atin ng Panginoon. Ang nais niya ay ang uri ng pamumuhay natin ay bukod. At ito'y kinakailangan maging iba sa lahat. Ang Rome 12 ay nagtuturo sa atin ng praktikal na kahingian sa paglilingkod sa Diyos. At makikita natin dito ang ilang mga bahagi ng pag-aaral natin. Gagawin natin na sa loob ng maraming, siguro mga 4 na linggo, ay masumpungan ng bagay na ito upang makita natin ang tunay na kahulugan ng pamumuhay Kristiyano. Tingnan natin sa unang bahagi. Ang tunay na pagsamba sa Diyos. Madalas na ang mapapansin natin ay ang karaniwang pagsamba ay masyadong karaniwan. Pero ang pakiusap niya, apostol, ay nababatay sa attitude ng Diyos at ang ating attitude sa paglilingkod na yon. Tingnan natin ang banal na kasulatan. Ang wika rito ay ganito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ibig sabihin noon, ang buong paraan ng ating paglilingkod ay dapat isaalang-alang yaong damdamin ng Diyos upang tayo ay ilapit sa Kanya. Mapapansin ninyo ang isang katotohanan na yung kahabagan, yung mercy na binibigay sa atin ng Panginoon ay pambihira sapagkat kasama doon yung malaki niyang pag-ibig at pagpapahalaga upang tayo ay bigyan ng pagkakataon muli upang makalapit sa Kanya. Ang sabi rito, nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.
Kung mapapansin natin, ang kahabagan ng Diyos ang siyang pumipilit sa atin upang magawa yung kinakailangang paglilingkod sa Kanya. Pero kung minsan, nalilimutan natin ang bagay na yon. Para bang nakabatay sa ating sarili, sa ating mga gawain, sa ating pagtatalaga, yung paraan ng paglilingkod. Pero una, nakabatay ito sa kahabagan ng Diyos. At pagkatapos nito sabi, ialay ninyo, nakikiusap ako na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Alam ninyo, madalas na pagkakataon na ang ating handog ay hindi yung buhay at mayroong baghangad na mabuhay upang bigyan ng karangalan ng Panginoon. Ang sabi, ihandog ninyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal. Ang banal po, sa ating kahulugan ngayon para bang nangangahulugan ito na kinakailangang maranasan ng tao ang yung parang may ilaw sa ulo pagkatapos ay lagi nakatirik ang mata at nananalangin. Pero ang banal, ang kahulugan noon ay nakabukod. At ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng buhay ni Aaron at ng kanyang mga anak, na sila ay ginawang banal ng Panginoon upang ang kanilang buhay ay maipaglingkod at maitalaga ang kanilang panahon upang ang Panginoon ay luwalhatiin. At ang banal ay hindi yung basta lamang nananalangin, kundi talagang alam niyang siya ay nakabukod at nakahanda upang ang Panginoon ay paglingkuran. Ikatatlo, kalugod-lugod sa Diyos. Ang kalugod-lugod sa Diyos, ang ibig sabihin ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Nakasisiya sa Panginoon. Nakapagbibigay ng kagalakan sa Panginoon. Yun ang kahulugan ng kalugod-lugod. At kung ating mapapansin, ang tatlong bagay na ito, buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin, katulad ng sinasabi ng talata, ito lamang ang paraan upang ang pagsamba natin ay maging kasiyasiya sa Diyos. Kung kaya't pagkatapos nating maranasan yung habag ng Diyos, kinakailangan ating pagsamba ay maging banal at pagkatapos ay ang sabi buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Ito lamang ang karapat-dapat natin maging pagsamba. Wala ibang paraan. Hindi pwedeng basta lamang natin kagaya ng ginawa ng mga propeta ni Baal na sinugatan ng kanilang sarili at hinihiling na ang kanilang Panginoon ay sumagot sa kanila. Pero iba ang ginawa ni Elias. Si Elias, sapagkat ang kanyang buhay ay nakatalaga sa Panginoon, isang panalangin lamang ay sapat upang tugunin siya ng Panginoon. Pagkatapos, ang sabi rito, pagkatapos nating maranasan yung ganong uri ng pagtatalaga sa ating Diyos na pinaglilingkuran, dapat nating makita kung ano ang susunod na paraan. Ang sabi rito ay ang sabi, ialay. Hindi lamang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, kundi ialay. Ibig sabihin, ilaan natin ang ating sarili upang ang Panginoon ay paglingkuran. Ang sabi, ialay natin ang ating sarili. Huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanglibutan. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang basta handa tayong
sumunod sa kanyang nais. Kundi kinakailangan ding talikuran natin yung ating buhay na nakaraan. Sinabi rito, huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ang karaniwang problema natin. Masyadong makasanlibutan ang Kristiyano at hindi malaman kung nasaan ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi, the Christian is too worldly and the church is too worldly, but the world is too churchy. Ibig sabihin masyadong nagiging baligtad yung kinakailangan maging paglilingkod. Hindi ganoon Kinakailangan ang tao ng Diyos ay maging tao niya na handang maglingkod sa Kanya at mabuhay para sa Kanya. At pagkatapos, hindi nakikiayon sa mundong ito, kundi ang sabi, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kinakailangan nating masumpungan, mga kapatid, na ang ating kaisipan ay para sa Diyos. Mali yung ginawa noong una ng mga ermitanyo upang hindi sila mahawahan ng sanlibutan, ay pumunta sila sa kuweba at doon na natili. At kuminsan ay hinahatiran lamang ng pagkain upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang pananalangin at pagmumuni-muni tungkol sa Diyos. Hindi ganoon. Inilagay tayo ng Panginoon sa sanglibutan upang mabuhay tayo para sa Kanya. Sinabi rito na mag-iba kayo ng pag-iisip. Sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip ay mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti at kalooban ng Panginoon at ganap niyang kalooban. Nasa sa atin yon. Kung nais nating ang Panginoon ay paglingkuran ng lubos, nasa sa atin ang pagtatalaga. Nasa sa atin yung pagnanais. Pero ang pagnanais ay hindi lamang pagkakagusto na mabuhay para sa Diyos, kundi ang aktual na uri ng pamumuhay ay maging paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung salita ng Panginoon na ialay ninyo, sinabi ni Apostol Pablo na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal na kaaya sa Diyos na sinyang karampatang pagsamba, ay kinakailangang masundan noong huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, ng mundo ito, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos at ang Kanyang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban niya ay ating malakaran. Nasa sa atin yun, kagaya na sinabi ko kanina. Ang paraan ng ating paglilingkod ang siyang maging paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Hindi lamang sa ating loob ng iglesia, sa loob ng church, kundi maging sa sanglibutan na ating kinakatawan at doon tayo nabubuhay. Sana po'y maranasan natin ang bagay na ito. Hindi kailanman maaring kalugod-lugod at kasiyasiya sa Panginoon ang paglilingkod ng hindi nakatalaga sa Kanya. Sinabi nga ng isa na pagkatapos na mapakinggan nila ang tungkol sa misyon, sinabi ng isang mangangaral ang ganito: bigyan niyo ako ng 10 tao na nakatalaga sa Diyos, na walang pinaglilingkuran kundi siya at sinasamba kundi siya, at ibabaligtad ko ang buong sanglibutan sa kanyang kalagayan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang tanging paraan ng Diyos upang tayo ay maging mabisang tagapaglingkod sa Kanya, na nakaalay ang buhay sa Panginoon
buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito lamang ang karampatang pagsamba. At pagkatapos noon ay masumpungan tayo na hindi nakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, makita natin ang kalooban ng Panginoon kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap niyang kalooban. Dumako tayo sa ating sama-samang pananalangin. Sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos na ating nararanasan at ang kanyang kabutihan sa atin sa araw-araw, sa kalakasan, proteksyon at kaligtasan na ating nararanasan, sa mga pagdiriwang na ating naisasagawa upang patuloy na damhin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat sa Kanya, sa kagalingan mula sa karamdaman, sa pagkakataon na tayo ay makapagbahagi at makapaglingkod, sa paggampan ng ating mga tungkulin ng may buong pagsisikap ayon sa ating kakayanan. Ating pasalamatan ang Diyos. Pasalamatan din natin ang pagkilos niya sa ating mga buhay, maging sa ating kasalukuyang kalalagayan, ang patuloy na pagbibigay ng lakas at pagkapawi mula sa ating mga takot at pag-alala, at sa pag-asang ang Diyos ay laging nasa unahan natin, nagbibigay ng kasiguraduhan sa Kanyang walang hanggang presensya sa atin, sa ating kalagitnaan. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang Diyos. Salamat sa mga taong nag-abot sa atin ng tulong, ng advices, nagpaparamdam ng pagmamalasakit, pangangalaga, pasalamatan natin ang kanilang mga buhay. Sa patuloy na pagkakaisa at pagsasama-sama upang isulong ang gawain ng Panginoon, sa katalagahan ng buhay ng bawat isa, upang maging kabahagi sa pagsasakatuparan ng mga naisin ng Diyos. Ating pinapupurihan at pinasasalamatan ang ating Panginoon. Atin po ngayong dalhin ang ating mga individual at personal na mga pagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Dumako po tayo sa ating mga panalangin kahilingan. Patuloy nating ipanalangin ang ating kasalukuyang kalalagayan. Nasa gitna ng mga ito, tayo'y patuloy na magsasama-sama upang gawin ang ating mga tungkulin. Pag tayo ay maging ligtas mula sa pagkahawa sa virus. Kasama ang pagtitiwala na ang Diyos ay laging magbibigay ng pagkukover sa atin mula sa mga infection.
ating ipanalangin patuloy ang ating pamahalaan at ang mga programa nawa nito ay magre-respond doon sa kalakihang pangangailangan, lalo tigit sa mga mahihirap. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners at mga nangangalaga sa mga may sakit. Ang proteksyon nawa ng Diyos at kalakasan ay igawad sa kanila upang mapangalagaan ng may buong pagmamalasakit ang mga naroon sa karamdaman. Panalangin natin ang ating mga pagkilos sa araw-araw at mga pagsisikap nawa ang biyaya ng Diyos ang siyang palaging ipagkaloob upang lagi nating masumpungan ang ating pangangailangan ng may buong pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang walang hanggang katapatan na kaloob niya sa atin at ating laging natatanggap. Ating ipanalangin ang ating iglesia, ang ating komperensya, at ang kabuuang United Church of Christ in the Philippines. Nawa ang ating sama-sama at pagkakaisa tungo sa pagsasakatuparan ng mga gawain at misyon ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng pangunguna ng Panginoon. Panalangin natin ang ating mga pastor na naging biktima ng red tagging at iba pang mga gawa-gawang akusasyon. Panalangin natin na nawa ang hustisya ay pagkaloob sa kanila. Yamang sila ay matapang na at matapat na gumampan ng ano ang nararapat, ano ang batay sa buhay at layunin ng ating Panginoon upang mapaglingkuran ang mga aba at mga inaapi at mga inaabuso. Patuloy nating ipanalangin ang ating bawat sambahayan sa kanyang sa ating mga pagsisikap na laging magkaisa ang bawat kaanib ng tahanan upang magkaroon ng kalakasan at kagalakan sa ating mga buhay at sa ating mga puso upang mapaglabanan natin ang iba't ibang mga hamon sa buhay na ating kinakaharap. Panalangin natin ang ating mga anak, ang ating mga estudyante sa kanilang mga pagsisikap na makakatugon doon sa demand ng academic requirements at iba pa kahit sa gitna ng ganitong kalalagayan. Kalakasan nawa at good health ang kanilang mararanasan. Iba pa nating mga kahilingan ay ating dalhin sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung di kay Kristo umiyak,
Tayo po'y manalangin. Panginoon, madali sa amin ang magsalita tungkol sa bagay na ito. Madaling makinig. Mari kaming maniwala sa katotohanan ito. Ngunit alam naming higit na kailangan namin ang iyong biyaya upang masunod namin ang kahilingan ni Apostol Pablo. Naihandog namin ang aming mga sarili bilang buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo na aming Diyos. At huwag kaming makiayon sa sanglibutan. Turuan po ninyo kami na mabuhay ng gayon at magawa namin sa aming mga sarili ang pagnanais na ikaw ay sundin sa bawat nais mo, sa bawat layunin mo. Alam namin kailanman ay hindi magiging kasiya-siya sa iyo. O ang buhay namin ay masyado kaming makasanglibutan na hindi man malaman kung sino ang aming Panginoon at kung sino ang aming pinaglilingkuran. Turuan po ninyo kami na mabuhay na mayroong katapatan sa iyo, katapatan sa mga tao namin ninanais na dalhin upang ikaw ay paglingkuran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.